Capricorn, welcome dito sa kabuuan ng December reading mo. Capricorn, ito yung silip, no? So, ano ba yung mga posibleng parating sa'yo ngayong kabuuan ng December? So, kung nagugustuhan mo itong mga readings ko, Capricorn, please don't forget to subscribe sa aking YouTube, pa-like and follow na lang din yung aking FB, Instagram, TikTok. Send ka lang ng PM sa aking FB page kung interesado ka sa personal readings, magbubook ka man or mag-i-inquire. Take note, Capricorn, hindi ako nag-entertain via comments. So, mag-comment ka sa YouTube, nagtatanong ka about personal reading, mag-comment ka sa FB, hindi ko yan papansinin. Pinapansin ko lang ay mga private messages. Okay? So, yung link at details na kailangan ninyo sa aking FB page, nakalagay sa description. At, syempre, Capricorn, hindi ito personal reading. Hindi ito tutugma sa'yo, lahat-lahat for sure. No? Pwedeng sa iba, hindi rin tutugma. Gawin nyo lamang guide ito. So, itong mga ganitong klaseng readings, wala namang guarantee na ito ay totoo or magkakatotoo. Okay, Capricorn. So, ihanda mo na yung panulat mo kasi ibibigay ko sa'yo yung lucky day, lucky numbers. Hindi ko na ito ulitin, Capricorn, ha? Pwede mo namang i-rewind or i-pause, no? Kung nabibilisan ka, kung may hindi ka na-catch. Yan. Capricorn, lucky day mo is Sunday. Lucky numbers mo, 18, 50, 28, 20, 27, at saka 9. Yan. Kunin muna natin yung overall energy mo. Itong kabuuan ng December, Capricorn. Okay, strength card. Oh. Mukhang kailangan ng palakasan ng loob dito. Ibig sabihin, kailangan mong maging matatag, matapang, patient, no? Magtimpi. Kailangan mong ma-endure kung ano man itong mga dapat mong pagdaanan. Okay, pwede may Leo energy. Pwede may Leo. So, this is pagiging strong inside, hindi physical, yung inner strength. No? Whether strength of spirit, or yung will mo, pagiging matiisin, paano mo ma-survive itong pagdadaanan mo or kakaharapin mo. So, ano naman yung pwedeng challenge mo? Page of Wands. Okay. Okay. So, may strong energy ng fire sign dito. Pwedeng tao rin yung pinag-uusapan natin, no? So, pwedeng ang pinoproblema mo dito ay si fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng anak, or someone younger than you. Kung sino man yan, kadugo man yan, karelasyon, hindi ko alam, pero basta meron dito energy ng bata, mas bata, or pwedeng pagiging immature. So, tingnan muna natin. Okay, so pinaka-challenge mo din dito, kung hindi ito mga tao, is yung pagiging curious mo about something. Yung curiosity mo, yun yung challenge dito. Paano mo isusuppress itong curiosity mo? Kasi parang you are being curious in an unhealthy way. Sabihin na natin, kung hindi tao yung pinag-uusapan natin, pwedeng yung energy is pwedeng ang problema yung sobrang curiosity mo dito and parang unhealthy siya. Oh, unhealthy. Okay, so yan. Ano naman yung pwedeng blessing mo? Ano yung pwedeng magiging blessing mo? The Ten of Pentacles. So, this is about family. Pagiging secured. Something na, magtatagal, something na stable na samahan, like pagpapamilya. Okay. So, pwedeng yung iba sa inyo dito, pwedeng may anak na kayo at mukhang yun yung pinoproblema nyo, yung challenge ninyo.
Oo, parang ganun eh. Meron ditong, pwedeng pinaproblema mo yung pag-aaral. Kung ikaw man yan, or meron ka na bang pinag-aaral, kung hindi man ikaw yung nag-aaral, yung challenge sa'yo, paano, one is, yun nga, binanggit ko, pwedeng person, fire sign yung challenge mo, or anak, kapatid, someone na younger, or yung curiosity, yan, pwedeng yun yung challenge mo eh. Okay. Pero ang ano kasi dito, pinaka-blessing mo, pwedeng may naipon ka. So, kung problema mo funds, parang hindi yun eh. Kahit pa paano, may naipon ka dito eh. May na-establish kang something na matatag or magtatagal. Whether family man yan o pera o material. No? Okay, so ito ay something na pang matagalan. Yan yung blessing mo. Investment, kumbaga yan. Investment itong pinipresent niya sa iyo na ito ay struggle, challenge, problema, pero in the long run, magiging blessing yan sa iyo kasi investment ito. So, pagdating sa investment, guys, papasok sa isip nyo, syempre, number one, material. So, pwedeng material, pero pwede rin hindi, like, pagpapamilya, relationship, pwede rin naman. Okay, so yan. Kung hindi man yan negosyo, may napundar ka, like kabuhayan, like lupa, bahay, o kung ano man, o education. Education, parang lumilitaw din dito eh. So yan. So ano naman yung posibleng next? Ano naman yung posibleng next? Hanged Man. Okay. So, merong postponement. So, sa tingin ko, meron kang dito. Meron kang bagay na ipagpapaliban muna. Hold muna. Put on hold. Or, meron kang bagay na dapat mong i-give up or i-sacrifice. Pansamantala lang naman, Capricorn. Okay, so if we are talking about education here, syempre, may mga bagay na dapat ka isakripisyo in order na makapag-aral ka. Syempre, yung time mo nakafocus doon sa pag-aaral. Or kung may pinag-aaral ka, sabihin na natin, ikaw yung nag-sponsor, yung nagpapaaral dyan. So, pwedeng pinaprioritize mo muna yung pag-aaral. So, may mga bagay na nakaput on hold, pwedeng yung budget mo, nakafocus doon. So, pwedeng yung ibang bagay isasakripisyo mo, lalo na kung yung budget mo ay limited. Basta maraming pwedeng tinutukoy yung hangman. Pero for sure, meron ditong paparating kasi sa'yo to eh. Meron kang dapat i-give up dyan, i-sacrifice, or i-postpone, i-put on hold. Pansamantala lang naman. Hindi naman ibig sabihin na hindi na talaga siya magpapatuloy. Kumbaga, nakapos lang, no? Yan. So, ano naman yung posibleng patutunguhan ng lahat ng ito? Ano ba yung pwedeng pinaka-outcome, resulta ng lahat? Five of Cups. Okay, possibly, with the Five of Cups, it's possible na may losses dito, for sure. May talo, may bagay na mawawala, no? At hindi na babalik for sure. Sabihin na natin lugi kasi pag nakita natin yung Five of Cups, natapon lahat yung laman ng 5 cups at may natira lang sa yung iisa. So, ibig sabihin, mas marami yung natapon compared doon sa naiwan. Pero, may naiwan pa rin, Capricorn. So, kung may mga talo ka dito, meron kang naiwan na iisa. At least may alas ka pa. May naiwan pang baraha na magagamit mo. O, yun yung outcome. Yun yung pupuntahan neto, no? Kasi kung halimbawa, investment yan, di ba? May binanggit ako kanina. Sugal investment eh. Wala ka namang kasiguraduhan kung yung in-invest mo magiging successful, lalo na kung first time mo nag-invest sa ganyan. So, whether ang ini-invest mo dito, energies mo, emotions mo, pera,
O kung anong mga resources meron ka dyan. Meron at merong loss dito. Yun. At kung paano mo tanggapin itong mga loss na ito. Yun yung pinaka-outcome mo. Mukhang may mukhang may mawawala. May dapat ka talagang i-sacrifice kagaya ng sinasabi ni Hangman. Yun na feel ko rito. Okay, let go mo na yan. Yun yung outcome mo eh. Kasi si Five of Cups is an indication na dapat mo nang i-let go yung mga yun. Kasi pwedeng hindi na nga babalik. Wala na eh. Natapon na siya eh. Okay? Yan yung pinaka-outcome mo. Pero, ang maganda naman kasi dyan, may naiwan ngang isa. Kahit pa paano, pangbawi or consolation man lang para magamit mo para makabangon ka uli o ma-recover yung mga nawala. Yung mga nawala na yun, hindi na babalik. Pero ibig sabihin, meron kang naiwan na isa na pwede mong gamitin para makagawa ka uli ng bago. Okay? So, tignan na natin ano ba yung mga posibleng paparating sa'yo. First week, second week, third week, fourth week. First week mo, nako, may mga problema kagad. Ayan, So, may mga problema ka dapat ayusin, asikasuhin. Okay, first week. Second week. Okay, pagdating na second week mo, magiging masaya ka na. So, kung dito sa first week mo may problema at kung masusolusyonan mo naman yan, maasikaso mo by second week, mukhang magiging happy ka naman. O, diba? So, pwedeng magiging happy ka sa result kung na-resolve mo yung mga problema mo yun, na-remedyo mo, nagawa mo ng paraan. Okay? Basta merong something na magpapasaya sa'yo sa second week. Third week naman, kamay. Whether ikaw yung nangangailangan ng tulong, guidance, or ikaw yung magbibigay nun sa nangangailangan, no? Ayan. Helping hand dyan eh. So, pwedeng ikaw yung tutulungan dyan o ikaw yung tutulong. Fourth week naman, last week ng December mo, you are on the right path. Uy, nasa tamang direksyon ka naman pala. So, ayun. Sa tingin ko, continue mo lang yan. No? Pwedeng next year, makuha mo yung outcome na gusto mo. Kasi sabi dito, nasa tamang landas ka naman. So, kailangan mo na lang gawin is tutukan mo yung ginagawa mo, tuloy-tuloy mo. Okay? So, yan. Mukhang nakikita ko naman na magko-continue yan. At may pwedeng posibleng magkaroon ng magandang resulta. No? Kumbaga, hindi naman mali yung hindi naman ikaw magkakamali if ever. Okay? So, ito, kumbaga, guarantee na nandun ka sa nasa tama yung ginagawa mo or yung mga plans mo. Okay? So, when it comes naman sa iyong closing message o advice ngayong December, hi, protected by angels, napakaganda. O, you are cherished by the angels. So, nandyan sila palagi sa iyo. Ginagabayan ka nila, itong mga angels mo. Pinoprotektahan ka nila, ginaguide ka nila. Kaya nga nasa tamang landas ka, ayan, 4th week ng December, guided, protected, cherished by your angels, okay? So, trust mo itong guidance na nare-receive mo from your angels. No, sa tingin ko, hindi ka naman nila pababayaan, for sure. So, yan. Ito yung mga nakuha ko dito sa December mo, Capricorn. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Take care and God bless.